Okay, welcome back to our program here on Inside Bicol. And my guest for tonight is Monico Bazzalotti, the airport manager, and Dante Gonzalez. Both of them are working here at the Naga Airport. And we're talking about the present status of the Naga Airport. We've learned a lot from the technical point of view, even from the point of view of as a pilot, no? Marami kitang nanudan. So siguro, let me ask you, we've noticed that ang iba sabi ni Ninda is that yung number of frequency ng mga arrival medyo bumababa. Ano bang epekto dyan? Does it mean that kung halimbawa yung number of airplanes coming in, humina yung tourism o yung pagdating mga tao, or might there other reason kaya yung number of flights kung minsan bumababa? Actually, the same pa rin yung in terms of passengers. Ganun pa rin. Medyo lang, based on our records, way back 2009, 2010, if we're going to compare the arriving passenger or departing passengers, itong mga taon na to, medyo talaga yung frequency ng flight bumaba. From 6 to 7 flights, ngayon lagi na lang pong 4 to 5 flights a day. Okay. Pero hindi yun ibig sabihin na humina dito sa atin, lalo-lalo yung turismo. Epekto lang siguro yun dun sa tinatawag natin na coordinated arrival slotting system na ginagawa ng DOTC CAAP sa Manila to address itong congestion sa NAIA Sky. Okay. Kaya parang ini-schedule nila yung mga flights sa certain airport para hindi magkasabay-sabay ng schedule sa NAIA. Okay. So, yun pala, dahil sa traffic sa Manila. Kaya bumaba yung flights natin. Bumaba. Parang ini-schedule sila ini-schedule sa Manila na iyan lang ang dapat flights ng PAL, iyan lang dapat ang Cebu para ma-address yung congestion sa NAIA. Okay. So, yan. Okay. Now, I understand that mayroong ginagawa Dante dyan sa Legazpi, yung airport. Yung, international airport ba yun? May ginagawa ba dyan? Meron sa anong Yung lugar Bicol, ito? Lubo. Sa Lubo, yung Daraga. Bicol International. Oo. Meron nga, nakikita ko lang siya, pero hindi kami naging party ng... Ang tanong ko nga, is it necessary to always have an international airport? Ano ba, yung standard mo talagang gawin malaki? Sabi mo, expensive mag-maintain ng mga jets, ano? For small... Ang napansin ko lang po dito sa Pilipinas, ang daming international airport. Sa atin, 5. Ang dami. Nabasa ko din sa ICAO na napakamahal mag-maintain ng isang airport na international ang standard. Okay. Kaya minsan, nagtataka din ako bakit gano'n. Maybe may rason sila, may mga potential yung lugar nila para puntahan ng turismo o kaya magkaroon ng mga international flight. Pero kung siguro isang international flight lang, napakamahal ng maintenance. Which brought me to the issue about... So, yung pag-uusapan natin, manager, you have identified what is needed sa airport on how to improve. Anong facilities? Na ang tanong ko, have you brought this matter to the attention of your higher level? Parang lagyan kayo ng budget, bigyan kayo. Ano bang present status? May mga pumupunta dito po na personnel sa Manila. Ito lang na buwan, pumunta dyan yung Assistant Director General ng CAAP Manila para i-inspection, tingnan yung kung ano ang dapat talagang ma-address para ma-improve, maayos yung Naga. Ay mga program of works na ang gumagawa sa EADS na. Okay, so mayroon na rin kayo mga ginawang mga program of works. Actually, nalagay na tayo sa dyaryo na meron tayong 158 million para sa development ng Naga Airport. Nasa dyaryo, pero hindi naman na-release. Kasi Madali lagay sa dyaryo. Ang usapan yung ban ni-release. Kasi kasama tayo doon sa 14 airports. Among 14 airports. Sa 14 airport, number 1 tayo. Number 1 tayo. Number 1 tayo sa ano? Sa priority. Sa priority. When was this? Last year. 2011, 2012. Buhay pa si Secretary. Secretary Robert. Pero it's always there in the list. But Tapos Hindi na nagkaroon po na-implement.
shortlist na 8 na lang, Walo na nawala nga naga, Nawala number na. 2, 3, 4, 5. I see. Okay. So, Nawala So, yung alam mo, siguro that is the one that should brought together all our lawmakers. No? Magkakaroon na ngayon ng bagong kongreso. There's going to be a budget hearing. Diyan sa budget hearing, talaga nandiyan ang usapan. So siguro maganda talaga is yung lahat ng mga lawmakers natin na sumasakay dyan, gumawa na sila ng position paper, hingiin yung sinubmit ninyo, gumawa sila ng endorsement na talagang bigyan ng priority because actually that's the reality. Pagdating dyan sa budgeting, kung medyo masigasig yung mga congressman na talagang tinututukan, doon pa lang sa committee level, meron na silang position paper. And not only that, I guess even the local executives must now prepare a position paper. Kaya sa tingin ko, ang maganda dito is that if all the LGUs, pwede ba silang humingi ng yung recommendation nyo? Because based on your recommendations, yung mga hinihingi nyo, pwede yun na gawing basis nila for again bring it to the attention of the Secretary of Transportation para bigyan talaga ng priority. Because the way I see it, we're building a lot of airports, in, di ba? Doon sa Iloilo, mayroon. Doon sa Suntuopen. marami. Kaya sa tingin ko yung hinihingi yung budget, maliit yan eh. Actually, na-invite na po kami ni manager sa Sangguniang Bayan ng Pili. Pili, okay. Tungkol sa Then, development ng Naga sa provincial. So, may mga meron na po kami binigay na information sa ating mga lawmakers at gumawa rin sila ng resolution Right. para ma-address yung Pero problem. ang maganda kasi dyan, when you make resolutions, it becomes more effective if the resolutions itself will also contain the specific request or recommendations of you people. Kasi madali magsabi, improve mo yung airport. Pero kung nag-attach ka ng resolution, may attachment ka doon, anong specific equipment that you need? Ito. It will be easier for the planning ng department. But I think tama yon. Siguro you should also be invited by the city council sa Naga, the provincial government office, pati na yung chair committee ni Congressman Fortuno, yung Bicol Economic Recovery, no? Kasi nandoon yung mga Mas maganda ho kung maraming boses na naririnig. Right, exactly. At marami rin nagbibigay ng kanyang mga idea to make na ma-realize ito. Right. Totoo yan. Bali collective effort, kanyang mga kapangyarihan ng panlalawigan, ng bayan, ng city, ng mga matataas na official, put them together, Right. magkakatotoo. Kaya it is also important because some of them would like also to assist you. But when they don't know the real facts, they don't know the specific requirements that you need, mahirapan din silang mag-request. Kasi normally, ang gumagawa lang is, gagawa yan, resolution, address to the secretary, requesting for the improvement of the airport, ganito, ay, usual yan. But when you now talk about resolution, address to the Secretary of Transportation for the immediate release of this blank, which has been published, which has been, yun, hindi kailangan yan, tutukan din. Opo. Kasi, tutukan yan. Actually, umpisa na ho to. Umpisa na yan. Kaya, alam mo, maganda rin itong ginagawa natin because we're letting the people know ano ang actual situation dyan. Ano ba talaga ang kailangan dyan? Ano ang ginagawa ninyo? Because sometimes, kuminsan naman, while gusto na tumulong, kung yung mga nasa office naman, nag-aantay lang kung ano i-release sa kanila, walang mangyari. Gaya po nung nakiusap tayo sa provincial government, Camarines Sur, through Vice Governor Ato Peña, kaya nga nagpapasalamat kami sa kanya na talagang nag-sponsor siya yung mga CR namin doon na medyo luma-luma ng tiles. Hindi pa dumarating yung pondo from CAAP. Niremedyoan yun ni Vice Governor Peña. Medyo pinaayos niya yung tiles, floor tiles. Nag-donate pa siya ng isang industrial fund na nakalagay doon sa pre-departure area. Okay. That's good. Maganda. Ipaalam lang. Katingin ko, even the businessman here, even those may mga hotels dito, must work together with you kasi nanginginabang sila. Hotels, restaurants, these are, if there are a lot of people coming here, using the airplane, the airport. Saka, di ba, pag dumarating isang lugar, yung airport kagad, pag nakita lang yung airport na maayos, impress sila .
Totoo po yan. Kaya nga sir, isa sa mga nire-request natin dun sa mga lawmakers dito sa atin na yung papasok sana dun sa airport, kung medyo lagyan ng napakagandang Street light. mga street lights. Mas Okay yan, gagawin. okay yan. Ayusin yun. Oo. Alam mo kung maaari lang, kung ang airport ibibigay sa private sector, sila magkapatakbo, maraming gusto niya. Sa ibang countries, ganyan eh. It's the private now who runs it eh. Yung mga ganyan, marami magkaka-interest dyan eh. Lalo But na of course, nakikita policy matter yan eh. Lalo na yung dito sa may gilid, baga, gawin yung hotel. Maganda dyan. Okay, anyway, inabot tayo ng oras and I'm sure that we have learned a lot from our discussion here, especially yung pagdating sa airport. So siguro, I'd like to ask you first si Dante, no? Dante, anong mga suggestions mo? Anong gusto mo ipaabot sa mga nagdadalang sa tuwid sa programang Inside Bicol? Ito na po siguro ang umpisa na nalaman na po ng tao kung anong problema namin, na nalaman na rin siguro ng mga public official na kami nangangailangan ng tulong. Siguro maghihintay na lang kami na kami maimbita nila para kami mag-usap-usap. Very good. Okay. So ikaw naman, Monico, as airport manager, what is your message to Sa akin dyan, pagtulong-tulungan natin ito para ma-address kung ano man ang mga kulang pa dito sa Naga Airport. Tulungan tayo ng mga local officials, lalong-lalo na ma-improve itong passenger terminal building at iba pang mga equipment for night time. Itong equipment para sa during full visibility. Okay. So with that, we'd like to thank our guest for tonight, si Monico and Dante, for sharing with us their observations regarding the Naga Airport. So I'm sure that with our short, discussion here, marami kitang naaraman tungkol sa present status ng airport, anong mga dapat giribuhon dyan, and siguro naman some of our lawmakers who have, watched our program will also be doing something to really improve the airport. Because I know that if ever is going to be improvement in the airport, all of us will benefit. So once again, we'd like to thank our guest here, and of course, we'd like to thank all of you there for watching Inside Bicol. And next time, we'll also be featuring the manager of the PNR. So we'd like also to find out kung ano na ngayon ang nangyayari sa PNR. For those who missed the show, you can also log on to our Facebook, Inside Bicol, because we do upload some of our, shows here. So don't forget, just open Facebook, go to Inside Bicol. So once again, we'd like to thank all of you there for watching us tonight here on Inside Bicol. Thank you, and padagos ka mong magdalal sa samuyang programa dito. Mabalas!